Pwede ko bang banatan to? Ay, sorry Teka po. lang! Sir, sorry po. If you're going to construe, medyo para po sa akin, sana po pinabasa niyo muna sa inyong mga PR operators dyan. Sir, with all due respect, sorry po sir. Kasi ito mamaya po, bebembangin natin tong ICI na to. Naku, yan na. Opo kasi may inconsistency sila sa kanilang pinaggagawa eh. At yun na nga mga kabayan, ano po masasabi niyo po sa balitang to na kung saan po, di na bagay tinokis na naman po tayo ng ating mahal na Pangulo. Mga kabayan, kung atin pong babalikan ng kanyang mga pronouncement kaninang umaga, sinabi po niya, na makakasama po sa kakasuhan ay ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Di po ba? Lumabas yun eh. Kaya marami po ang nag-aakala na makakasuhan nga po talaga. At marami pa nga po nagbalita na tila bagay nilaglag na po ng Pangulo ang kanyang pinsan. Pero, mga kabayan, sa pangalawang video na inilabas po ni Bongbong Marcos, lumalabas po na tinokis lang po niya ang taong bayan at hindi po nakakasuhan ang kanyang pinsan sa kadahilan ng wala po yata daw ebidensya. Tanging ang ebidensya lang ay pumupukol kay Saldico at sa 17 pa kasama dyan yung mga senador na iisuhan po ng arrest warrant. Mantakin mo mga kabayan. Tinokis po tayo ng taong ito. Pabanggit-banggit pa ng pangalan ng kanyang pinsan para lang kuno, di ba? Para lang siguro para huminahon ang taong bayan dahil galit na po ang taong bayan galit na po sa kanyang pinsan dahil talaga naman po nagko-corroborate yung statement ni Saldico at ni Gutesa na talagang yung pinsan po niya ay binabagsakan po ng maleta. O eto mga kabayan, ano pong masasabi ni Sir Ted Pailon patungkol po dyan? O bago po tayo pumunta dyan, huwag niyo po munang kalimutang i-hit and like at subscribe button mga kabayan. O eto, unahin po muna natin pakinggan yung pangalawang video na nirelease ni Pangulong Bongbong Marcos. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ay isa pang report na aking ginagawa upang malaman ng taong bayan kung ano na ang nangyayari tungkol sa mga flood control na kaso na naging iskandalo. At kung paano kung ano ang mga ating nagawa upang mapanagot ang mga may kagagawan nito. Kaya nais kong i-report na ang ombudsman nagpormal ng naghain ng kaso laban kina Saldico at iba pang 17 individual batay sa mga ebidensyang iniakyat ng ICI at saka ng DPWH. Hindi po ito haka-haka, hindi po ito kwento. Ito po ay tunay na ebidensya. Di ba? Di ba? Narinig niyo mga kabayan? Papalusutan pa niya yung pinsan niya. Si Saldico lang po at yung 17, sinasabi po nila, wala po dyan si Romualdez. Di ba? Napakatindi po. Palulusutan pa niya na, ito po ay puro ebidensya lang at walang kahaka-haka. Di ba mga kabayan? Talagang pinoproteksyonan po si pinsan. Ang layo dun sa una po niya sinabi kanina umaga na kasama ang aking pinsan na si Romualdez ay kakasuhan kasama si Saldico. Ano kinahapunan? Ano po lumalabas? Si Saldico lang po at yung 17, hindi kasama yung pinsan niya. Bubulahin mo pa kasi taong bayan, sir Dinadaan mo sa mga paganyang-ganyang salita mo Hindi mo ito haka-haka. Ito bawang ebidensya. Sabi mo, hindi kasama ang pinsan ko dito. Para tapos na. Wala naman pong naniniwala sa pinagsasabi mo Pinaasa mo lang ang taong bayan para ano. Kailangan sabihin natin yung pangalan ng pinsan ko Kasi marami nang galit sa akin Kasi malapit na akong tamaan Baka kapag hindi ko sinama yung pangalan ng pinsan ko, yayariin ako. Yan. Yan ang totoo.
Pangalawang report, hindi kasama pinsan. Di ba? Akala ng iba, ay, nilaglag na ni Bongbong yung pinsan niya. Talagang galing ni Bongbong, palakpakan ah. Matapang. Di ba? Yun po yung akala po ninyo. Sabi, isip-isip niya, yun yung akala po ninyo. Pero, tanado ko na yan. parang manipang ako. Baka mahipan. Pero grabe no. Grabe po. Antikas. Hindi ko alam kung saan numuhugot ng kapal ng mukha ito eh. Sasabihin mo nung umaga kasama pinsan mo. Nung kinagabihan. Hindi na. Anong tinawag mo dun? Tokis. Hindi mo ba mga kabayan? Tokis. Babanata mo ba? Ito ay hindi haka-haka. Ito ay pamang-evidensya lang. Si Saldi ko at 17, hindi kasama ang pinsan ko. Diyos ko po. Sir, tuloy mo na sir, tuloy mo. At ito po, para hindi ko na babasahin, pero makikita naman ninyo sa phone ninyo, ito yung listahan ng may arrest warrant na. No, di ba? Galing, di ba? Hindi ko na babasahin kasi hindi kasama dyan yung pinsan ko eh. O, di ba? Hindi na po babasahin yan. Hindi niya babasahin yan kasi malalaman po natin na wala naman sa listahan dyan yung pinsan niya eh. Isa-aldi ko lang po yun nandyan eh, pati yung 17. Pati yung mga hindi niya kaalyadong mga senador. Di ba? Ikaw talaga ang cute-cute mo, sir. Ginagawa mo ngayon yung taong bayan. Ito, makita ko sa inyo Ito nga, yung listahan. Wala ka bang sir? Hindi ka ba nakapag-almusal, sir? O nakapagtanghalian na hapunan? Wala kaya. Pakita mo pa kami ng listahan. Wala naman yung pinsan mo. Eh, di ano yan? Tokis. Diba? Tokis mga kabayan. Tokis na tokis. Pakita mo kami ng ganyan. Wala sa listahan yung pinsan mo. Ko po. Yung listahan ng may arrest warrant na. At ang susunod na hakbang, ay wala nang paligoy-ligoy pa, ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ako May pagkanyang-kanyang. Walang special na magtrato, walang sinasanto. Sir! Sir naman! Sir naman! Walang special na magtrato kanino? Sa pinsan mo? Protektado mo nga, sir eh. Wala sinasanto, sino? Pinsan mo? Nandiyan ba sa listahan pinsan mo? Wala. Bakit? Protektado. Diba? Sabi mo, wala special na magtrato. Special na special nga. Hindi ka nakasama sa listahan. Safe na safe nga si pinsan. Magmamayabang mo pa wala sinasanto. Diba? Ano ba naman yan, sir? Napapahiya ka na, sir. Huwag ka na kasi gumamit ng mga ganyang mga mabubulaklak na salita, sir. Walang sinasanto. Diba? Walang proteksyonan. Walang iya. Safe na safe si Pinsan. Safe na safe si Pinsan, mga kabayan eh. Ano bang gusto ni Sir Bongbong Marcos? Magpapalakpak tayo dito dahil kakasuhan na si Saldico at yung 17. Habang alam po natin na yung pinaka-mastermind ay maaaring yung pinsan po niya at siya, talagang poproteksyonan mo pa talaga. Kasi siguro, kasi nag-wonder ako eh. Bakit hindi po malaglag ni Bongbong Marcos yung pinsan po niya? Sige nga po mga bayan, pag-isipan nga po natin, bakit hindi kayang ilaglag ni Bongbong Marcos yung pinsan niya ngayong, di ba, nagko-corroborate naman yung statement ni Saldico at ni Gutesa.
At ang halos lahat po, ang tinutukoy, si Martin Romualdez. Mga Diskaya, tinuturo, Martin Romualdez. Hindi po nawawala ang pangalan ni Martin Romualdez. Pero si Pinsang Junior, mga kabayan, hindi po magawang maisama sa kakasuhan ng kanyang pinsan. Dahil, sabi po niya, yung mga kinasuhan lang, may ebidensya daw. Puro tokis lang naman lahat rin ng ebidensya. Di po ba? Bakit po kaya? May hawak po bang video o picture si Pinsang Martin na pag nilabas po niya ay mayayari po kayo? Nagtatanong lang po, sir. Nagtatanong lang po. Meron po bang alas si Pinsang Martin na hindi niya pwedeng ilabas? Kaya hindi niyo po siya maisama sa mga kakasuhan? Tatanong lang po. Kasi, sir, obvious na obvious po eh. Sensya na po Obvious na obvious po, sir, na pinoproteksyonan niyo po yung pinsan po ninyo. Safe na safe po yung pinsan po ninyo. Yung unang report mo kuno na short video, pinangalanan mo lang yung pinsan mo eh. Diba? Para ano? Para medyo huminahon ng taong bayan. Tapos kinahapunan, lalabas, hindi pala siya kasama sa kinasuhan. Wala, sir. Tinotokis mo lang yung taong bayan. Sino pang maniniwala sa'yo ngayon yan, sir? Siyempre, yung mga tansu vloggers mo na lang. Diba? Yung mga piklawan, siguro, ikaw na ang sinasamba ngayon, maniniwala sila sa'yo. Pero hindi mo na mabibilog ang karamihan sa mga utak ng mga Pilipino. Dahil kabisado na po yung galawan po ninyo eh. Di po ba? Sa tingin nyo po ba, sir, magrarally po ang INC kung nakikitang wala po kayong pinoproteksyonan? Tanong ko lang po, sir. Di po ba? Kung nakikita ng pamunuan ng INC na hindi mo pinoproteksyonan yung pinsan mo, magrarally po ba sila para sa transparency? Kung yung ICI nilalabas yung hearing, wala pong tinatago, magrarally po bang INC? FYI, sir, kaya po nagrally ang INC ng 2 araw. Swerte mo nga, hindi na pinangatlo dahil sa pangatlo, baka natanggal ka na, sir. Kaya po sila nagrally ng 2 araw para po ipaalam po sa inyo na dapat po transparent kayo. Pero ano pa rin pong ginagawa ninyo? Pinagtatakpan nyo pa rin po yung pinsan po ninyo. Ano na lang pong iisipin ng pamunuan ng INC? Ay, wala na talaga to. Wala na po talaga. Kahit ano pong sabihin mo, sir, wala na talaga. Dahil dyan pa lang sa pinaggagawa mo, mantakin mo, hindi nakasama ang pinsan mo sa kinasuhan. O kahit si Sir Ted Paidon eh. Ito, punta na tayo kay Sir Ted Paidon. Ano po ang masasabi ni Sir Ted? Diyan sa mga pinagsasabi po ng ating Pangulo. O ito po, pakinggan po natin. Ito ay official Facebook. Yes, official Facebook page. O, There's sige, a tapos blue na ba? check. Ang alin? Yung statement niya? Yun na Today, yun. this Yun ang morning. kanyang statement. Pwede ko bang banatan to? Sorry Teka po. lang! Oh. Nakaialis Sorry, mo pa lang tayo eh. Hindi, Oh. ito na. Banatan mo, sir! Pwede ko Alis mo ba tayo? Dito na. Hindi, pwede ko ba Oh, sige. salagin to? Sige na, ikaw na. Okay, sige. Birahe! Okay. Mr. President, ang sabi po ninyo, impormasyon ng dating speaker, ito'y tungkol sa mga impormasyon ng dating speaker at ni Zaldico. Sir, sorry po, if we are going to construe the how do you call this? Yung pagkakalatag po ninyo ng sentence,
medyo para po sa akin, sana po pinabasa niyo muna sa inyong mga PR operators dyan. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dati, Speaker Martin at saka ni Saldico. Okay. So, anong ibig niyong sabihin dito? Ito'y tungkol sa mga impormasyon. Dapat dito, kung ito po ay against Martin and Zaldi, laban kay dating speaker. Kasi kung impormasyon ng dating, ibig sabihin, impormasyon na nanggagaling kila Martin Romualdez. O, di ba? Kahit po si Sir Ted Pailon, sir, nabubuking na po yung ginagawa niyo pong pagtokis lang sa taong bayan. Kasi mainit na po talaga kayo eh. Mainit na po kayo sa mata ng mga Pilipino. Kayo pong magpinsan, lalo na po yung pinsan mo. Mainit na kumbaga konting-konti na lang. Sir, konting-konti na lang, sir. Malapit na po. Kaya nyo siguro sinabi yung pangalan ng pinsan nyo kaninang umaga. Para mag-cool down yung galit ng taong bayan. Pero hindi pa rin, sir. Bakit? Doon nga, sir, sa nilabas mong report ngayon. Safe na safe si pinsan. Hindi nakasuhan. Grabe naman yan, sir. Si Sir Ted Pailon, no? Si Sir Ted Pailon na yan. Hindi naman pro Duterte yan. Lalong hindi pro Sara yan. Eh, tinitira nga madalas si Sara Duterte. Di ba? Tinitira dyan sa ano. Oh. Baka sabihin nyo, pro Duterte yan. Hindi. Si Sir Ted, naniniwala yan na dapat masama yung pinsan mo. Yung accountability ng pinsan mo. Yung ginagawang investigasyon ng ICI. Kasi nakalihim eh. O ito, tuloy po natin. At Zaldico, meaning magsasampa ng demanda based on the information coming from Martin Romualdez and Zald. Sir, with all due respect, sorry po sir, kasi ito ikaw, unawain mo yung Unang-una sa kanyang lahat, construction. okay, yung construction ng words mismo, yung posting, feeling ko naman pinabasa sa PR. I don't think sa pagkakataong to hindi papabasa ng Pangulo. Ba't na-approve? Ito'y Number tungkol one. sa mga impormasyon ng dating speaker. Magulo yung construction kasi Sorry parang po, baka pinipilit. kagigising lang. Hindi, baka kasi pinipilit na kung paano magsalita ang Pangulo, ganun din yung posting. Pero yes, magulo siya sa parte na magkasalungat po kasi Okay. yung pahayag nitong si Okay. Martin at Zaldi. Alright, So ganito. kaninong impormasyon gagamitin? Kahinahunan muna. At mamaya po, bebembangin natin tong ICI na to. Naku, yan na. Opo. Kasi may inconsistency sila sa kanilang pinaggagawa eh. Sorry po, dito po kay dating Secretary Babes. Babes, sorry po, ako ho, hindi nawawala ang tiwala ko sa inyo. Pero palagay ko po, overruled kayo dyan nung dalawang kasama ninyo. Yun lang. Ang daming inconsistency, lalo na po sa mga nilalabas ninyong mga impormasyon po eh. O, dito po sa puntong ito mga kapatid, sinasabi niya ICI, bakit po all of a sudden naglalabas ng ganitong presidente? Assuming po na mali lang po yung construction ng sentence, ang kanyang pinatutungkulan dito ay laban kay Martin Romualdez. Kasi ang init na ng sitwasyon, girl. We know Talagang gusto ho nilang Pahupain. i-diffuse. Gusto ho nilang salagin ito pong papalapit na sa tanggapan ng presidente. Kumbaga umuusok, gusto nilang O, di ba? Ang linaw. Tama, yung pagkakasabi ko. Di ba? Mainit ka na, sir. Kaya ka siguro, binanggit mo lang yung pangalan ni Romualdez nung una. Pero ang totoo, hindi nyo naman isasama sa kakasuhan eh. Di po ba? Sir, gusto mo ba talagang matapos yung termino mo, sir? Sa bagay, kapito ko ka nga po dyan sa pwesto mo eh. Yung hinihinging hair follicle test nga ng taong bayan, hindi mo maibigay eh. Paano kami maniniwala na hindi ka nagpupulburon? Diba? Umamin ka na, sir. Sabi nga ng pinsan mo, Ading, uwi na tayo. Uwi ka na, sir. Magpagaling ka, magpa-rehab ka, sir. Kasi mali-mali na yung pinagsasabi mo eh. Kahit anong sabihin mo, sir, wala nang maniniwala sa'yo. Siguro,
Yung mga tanso vlogger na, di ba? Nabuking, sabi nga ni Montulfo yung 50 million sa PCO, Bolt, na nawala, pambayad dapat sa mga tanso vlogger yun Oh. Ngayon, wala na pambayad. Maniniwala pa ba sa'yo? Baka maubusan ka ng vlogger niyan, sir. Kasi wala na yung pambayad 50 million daw yun, sir. Baka wala na yung pambayad. Baka maubusan ka ng magtatanggol sa'yo, sir. Diba? Sir naman, maawa ka naman sa sarili mo. Ganyan na lang po, mga kabayan. At huwag nyo nga pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Hanggang po sa muli. Paalam.